dito sayangin. So let's read this as don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator's intentions and will for you in your earthly life. Don't let youth cloud your understanding of God's reason for giving, for lending you earthly life. Kung gusto nating i-extend, dagdagan pa ang pagbasa nito, don't let the teachings of Pharisaic religiosity confuse you on God's reason for giving you earthly life. How to live your life according to the Creator's will. Pag kasi sinabing alalahanin mo ang Diyos sa iyong kabataan, ipinapanakot ng marami yan na huwag ka mag-enjoy, kailangan super behave ka lang, although of course hindi naman masama mag-super behave. Pero laging nagagamit na panakot, parang mag-tease ka na lang, mag-play very safe. Pero kung babasahin mo rin na ang kabataan ay bigay ng Diyos at sa pag-alala mo sa Kanya, i-honor mo siya sa maganda niyang intention, therefore dapat enjoyin mo yung kabataan. At hindi lang yan, pati ang yung buong buhay, of course, within limits. Pero dapat i-maximize mo ang pleasure, maximize ang happiness, minimize pain, and wow, sa ulo ng iba, do the most good. Yan naman ang sinasabi ng Ecclesiastes. So honor the Creator's intentions in your youth while you are young and strong, enthusiastic, zestful, and energetic, while you are willing and able to live to the fullest. So know what earthly life, know what youthful energy and ability is for. Bakit ba tayo pinahiram ng buhay ng may kapal? Bakit tayo pinahiram ng lakas? And bakit most of the time, ay talaga namang malakas tayo, liban na lang kung talagang ang tanda na natin at malapit na tayong humarap sa Panginoon, o kaya nagkaroon tayo ng mga karamdaman. But generally speaking, malakas ang tao. Bakit? Para saan? The intention for human life, according to the Creator, is very important. Not only to know, but also to live by. Genesis 1:26-30, sinabi ng Diyos, ngayon likhayin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Silang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. So, humans were to be rulers. Yan ang intention. Manage creation, supervise it, rule over it, take care of it. Genesis 1:27-30, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So yung essence ng Diyos ay ibinigay sa atin, natural yung ba ay para tayo palungkutin, di ba? Para tayo pasayahin. Para ba tayo kawawain? No, para tayo mahalin. Created in God's image. Therefore, if we remember that, we will always remember how to conduct life. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala dito. So ang tao, to begin with, ay blessed. And take note, malaya from the beginning, to be fertile, to have offspring, to fill the earth with offspring. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ipinapagawa. Now, what is the intention for human life according to Jesus naman, the Son of the Father? According to the Son of the Creator and the Savior of humanity. John 10:7-10. I am the gate for the sheep. All, in may add in a parenthesis, all fake shepherds who came before me were thieves and robbers. And why did I add that? Kasi Jesus is depicting himself as the true shepherd, the correct and loving shepherd. Of course, meron itong unsaid, meron itong contrast, may reflection, yung fake shepherds. Sabi niya, ako ang totoong pastol. But the true sheep did not listen to them. So Jesus was alluding to fake shepherd or fake shepherds. Sabi niya, pero meron namang mga totoong tupak ko na hindi nakinig sa kanila sa buong panahon. May mga hindi nakinig, naniwala, sumunod sa mga fake shepherds na nauna. At para dito, kung interesado kayong ipursu kung sino o sino-sino mga fake shepherd na yan, study history. Because all throughout the history of Israel, there had always been people who were outside
the center of civilized life, na hindi sila laging kasali ng majority. Interesting study. May mga kawan ng Most High God sa kasaysayan na hindi naniwala, nakinig o sumunod sa mga fake shepherds na tinutukoy ni Jesus. But that is another study. Ang atin ngayong nais pagtuunan ng pansin, what is the meaning of life? What is the purpose of life? And how should life be conducted according to God the Father who created, and now according to Jesus, the Son of God, who saved people. From what? From a wrong-headed mission in life, from a wrong kind of way of living, at gusto niya itama. At sabi niya sa John 10:7-10, pakatandaan ninyo, ako ang pinto ang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. So may mga nauna kay Jesus na mga fake shepherds. Sabi niya, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maliligtas from what? From the fake shepherds and from the fake teachings. Maliligtas mula roon ang mga tupa. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So ang mga sumusunod kay Jesus, sabi niya ay para mga tupa na may gate na bukas, hindi sila nakakulong. Sila ay maglalabas-masok, maghahanap ng mga kain ng damo, mga sariwang damo, ng magagandang tubig, kami ganoon. Hindi sila kulong. Sila ay free to find pasture and to find fulfillment and enjoyment and satisfaction. Tapos dagdag pa ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Obviously, may tinutukoy si Jesus na gusto niyang iadya mula sa mga yon ang kanya mga tupa. Doon sa mga magnanakaw, pumapatay at naninira lamang. Sino at sino-sino ang mga ito marapat na lubos pang pag-aralan para maiwasan. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. At nandun yung key ng pag-unawa kung ano ang ibig ni Jesus para sa ating buhay. Hindi lang basta mabuhay, kundi buhay na buhay. Masagana, lubos, ganap, fulfilled. Bakit ito yung dinidiin? Sapagkat maraming religious teachings sa kabaligtaran nun ang ipinopromote. Yung buhay na matamlay, buhay na gutom, buhay na hikahos, pagod, sikil na sikil, sakal na sakal, controlled na controlled. Pero sabi ni Lord, no, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. So pag sinabing full, may reference. Ano yung mga dapat mong sukatin na mapuno at mabusog? Yun yung mga natural, normal na mga kailangan at ibig ng tao na hindi naman talaga labag sa kalooban ng Diyos. Jesus came to save people from slavery and imprisonment, from deprivation. Jesus' good and loving intention is for earthly human life to be full, rich, satisfying, and to lead to eternally, eventually. That means be saved from the fake shepherds, from thieves, robbers, killers, murderers, and destroyers of life. To be free and enjoy a rich and satisfying life. That is Jesusness. John 6:51, ako nga ang tinapay, sabi ni Jesus, na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Bakit kailangan siyang bumaba? Kasi walang makaing tinapay na nagbibigay buhay ang mga tao. Sila ay inaagaw nitong mga sinasabi niyang thieves and robbers and murderers. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Natural metaphor yan, talinghaga. Ibig sabihin, ang aking essence, ang aking katuruan, ang aking espiritu, ang aking mga diwa na magpapalaya, bubuhay at magbibigay ng kahulugan, yan ang buhay na tinapay na ipapakain ko sa mga tao. Hindi katulad ng mga kinakain ng marami na ibinibigay lang ng mga fake shepherds na hindi naman talaga nakakabuhay, nakakamatay pa.
John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Loaded ang teaching na ito ni Jesus, na para magkaroon ng buhay na muli pagkamatay ng iyong katawan, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay manalig ka sa Kanya. At hindi sapat na naniniwala ako sa iyo, Jesus. No. Manalig ka, sumunod at mamuhay ayon sa Kanyang katuruan. At ang katuruan niya ay love. The love of the Father, the grace of the Father, na pag naniwala kang mahal ka ng Diyos through Jesus, na ikaw ay kinukupkop, pinapatawad, binubuo, nililinis ng Ama sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi ni Jesus, do you believe this? Naniniwala ka ba? Iba naman yung sabi mong naniniwala ako sa talagang ipamuhay mo yung paniniwala na yun. Naniniwala ka na ang grasya ni Jesus ay sapat para sa iyo, na hindi ka kulang o kulang ka man, napupuno lahat yon ni Jesus pag naniniwala ka sa Kanya. Na ang paniniwala niya sa mahirap magagap na ideya ng love, restoration, forgiveness, ay nagaganap ang pagkakaligtas mo mula sa parusa ng mga na ipinapataw ng law, ng religion, ng mga tao, ay lumalaya tayo pag nananalig tayo kay Jesus. Hindi lang sa Kanyang personality, but very importantly, sa Kanyang essence, sa Kanyang spirit, sa Kanyang teaching. Madaling malaman kung naniniwala ka talaga kay Jesus. Nakakaramdam ka sa loob ng dibdib mo ng kalayaan, ng gaan, ng luwag, hindi ng hirap, hindi ng sikip, hindi ng sakal. Kayo lang, tayo lang, personal lang ang makakapagsabing, oo nga, naniniwala ako. Kasi nararamdaman ko yung kalayaan, yung luwag ng dibdib na sinasabi niya. Useless yung sabi ka naniniwala ako, oo, naniniwala ako, pero eto ka ngayon, nabubuhay sa takot, nabubuhay sa guilt, nabubuhay sa hirap ng loob at dibdib. Paano yun? Sabi ni Jesus, fear not, I have overcome the world. My peace I give to you. So, nasa iyo ba yung peace? Malalaman mo kung nasa iyo o wala. Therefore, malalaman mo kung naniniwala ka ba talaga o hindi. O, naintindihan mo ba talaga kung ano yung dapat paniwalaan? Ano ba ang pinag-aaralan para paniwalaan? Yan ba ay umuuwi, umahantong sa kalayaan, sa kapayapaan, sa katahimikan ng loob, sa pag-ibig sa Diyos, sa sarili at sa kapwa? It is easy to tell. John 14:19, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito, sabi ni Jesus. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Dahil tinanggap nyo ako, dahil naniniwala kayo sa akin, dahil ang Espiritu ko'y nasa inyo, dahil kayo ang Espiritu at tahanan ng Diyos Ama, kayo ang tinatahanan ng Espiritong Banal, therefore, buhay kayo. Mamatay man ang inyong katawan, ang inyong Espiritu ay patuloy na mabubuhay dahil nanalig kayo sa akin. Salvation by faith in Jesus. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Malinaw yan kay Jesus. Huwag tayong padaya sa kung ano mga religious teachings na ang gusto nila sa buhay mo ay puro taste na lang, puro hirap na lang, puro kasalatan, puro pagdurusa, puro na lang kakulangan. Kasi si Jesus sabi niya, ang nais kong buhay para sa inyo ay ganap, puno, satisfying. Now, what to do in life according to Solomon the wisest? Sa pag-aaral na ito ay tinignan natin, bagamat silip lang naman dahil kailangan ito, mahaba talaga at malalim na aralan, sinilip natin ano ba ang ibig ng Diyos na lumikha, ng Diyos Ama para sa buhay, ano ang ibig ng Diyos Anak para sa buhay, at ngayon ano ang ibig ng pinakamatalinong taong, ang Biblia na mismo ang nagsasabi. Anong ibig ni Solomon? Anong turo ni Solomon tungkol sa buhay? Ecclesiastes 2:3,
I tried cheering myself with wine and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was good for people to do under the heavens under the few days of their lives. Sa katalinihan ni Solomon, na of course dinidemonize ng napakaraming conservative, sabi niya, sinubukan ko ang lahat para malaman ko kung ano nga ba talaga ang lahat ng pwedeng gawin, malasap, magawa sa napakaikling buhay na ito. So dapat ma-maximize ang panahon. So ako mismo ay nag-experiment. Marami akong sinubok, hindi lang para magwala, kundi para malaman ko yon at para rin maibahagi ko sa inyo ang aking mga matutuklasan. So Solomon was demonized by so many. Kasi nga, marami siyang ginawa na out of the box. Pero yun ay dahil hinahanap niya ang kahulugan ng buhay, hindi dahil gusto niyang sirain ang kanyang buhay. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for people to be happy and to do good while they live. Isa yan sa mga natuklasan ni Solomon. Walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So remember, hindi lang magpakaligaya na magpakasama, kundi magpakaligaya na magpakabuti, magkakambal. Kasi napakaraming kaligayahan sa pagiging mabuti. Hindi lang naman pagiging masama, sa pagiging masama nahahanap ang kaligayahan. Kaya yung mga iba, dinidemonize yung kaligayahan kasi ine-equate nila sa kasamaan. Ang dami-daming kaligayahan na nasa kabutihan. In fact, ang mga totoong kaligayahan ay sa kabutihan matatagpuan. Kasi yung mga fake na kaligayahan na nakikita at nakukuha sa kasamaan, may bawi, malakas, at mabagsik ang bawi nun, lalo sa budhi. Kaya hindi yung totoong kaligayahan. Dapat i-equate natin, lalo tayo mga nananalig sa Panginoong Diyos at kay Jesus, na ang tunay na kaligayahan ay dun sa hindi masama, kundi sa mabuti. At hindi masamang maghanap ng kaligayahan. Jesus said, I want you to have a full, meaningful life. Ecclesiastes 11:8, however many years anyone may live, let them enjoy them all. At marami mga relihiyoso allergic sa word na enjoy. Ang gusto nila, suffer. Pero sabi niya, ni Solomon, gaano man karami ang mga taon na dumating sa buhay mo, gaano man kakonti, gaano kaiksi o kahaba ang iyong buhay, enjoyin mo lahat. Sikapit mong enjoyin. Find enjoyment at all times, kahit sa biglang tingin, hindi naman enjoyable yung situation, humanap ka, magbungkal ka ng ma-enjoy sa isang hindi enjoyable situation para hindi masayang yung panahon. May mapala kang nakabubuti para sa iyo. Ecclesiastes 12:1-7, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Hindi naman yung bituin na magdidilim, hindi yung araw kundi ang ating paningin. Bago ka magkakatarak, bago magdilim at matabunan ka ng mga makakapal na ulap ng katarak. Tingnan mo na ang dapat tingnan, panoorin mo na ang dapat panoorin, enjoyin mo ang dapat makita kasi hindi laging malinaw ang iyong mata. Remember your Creator bago lumabo ang mga mata. Remember to enjoy life as the Creator intended. Tingnan na ang mga dapat makita. Lasapin ang mga pwedeng lasapin na hindi masama kundi mabuti. At i-redefine ko ano ba ang masama kasi sobra tayong na-condition na pasamain ang lahat kahit hindi naman. Although meron namang totoong masama. Pero hindi lahat ng tinatawag nila na masama ay masama nga. Na-condition na lang tayo, na allergic na tayo na mag-enjoy sa buhay dahil tayo sobrang kinondisyon to glorify suffering, to glorify sacrifice. Psalm 143 verse 5, I remember the days of long ago. I meditate on all your works and consider what your hands had done. So hanapin ang ganda ng buhay, hanapin ang ganda ng kalikasan, ang ganda ng daigdig, dahil Diyos ang may gawa niyan. Huwag magpadaya sa mga negative thinkers. Huwag magpadaya sa mga mahilig lang manakot at matakot. Hanapin ang maganda, ang mabuti, ang totoo, dahil yan ay galing sa Diyos. Ecclesiastes 12:3,
Remember him or remember his intention before your legs, the guards of your house start to tremble, and before your shoulders, the strong men stoop. Ang gaganda ng mga metaphor, mga talingaga, mga symbolisms na ginamit dito ni Solomon. Remember your Creator bago umuga ang mga tuhod. Or kahit umuuga na, pero mas magandang before. Para mas maraming mapakinabang sa matibay na tuhod. Remember your Creator bago humina ang mga paa at binti, bago humina at humukot ang mga balikat, at ang mga astig ay manlambot. Celebrate life na. Hindi remember, matakot ka bago ka humina. Kundi remember, mag-enjoy ka bago ka humina. Kasi Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Yan ang gusto para sa iyo ni Jesus. At yan ay tinuturo ni Solomon. Pag sinabing remember, hindi dapat panakot. Although, kuminsan may panakot effect din yun kung remember, para huwag kang magpabuso, huwag kang gumawa ng masama. Pero remember din na ang ganda ng intention para sa iyo. Huwag mong sayangin. Lakarin, puntahan ang mga dapat na at ibig lakarin, lakaran at puntahan bago manginig ang tuhod. At kung nanginginig ang tuhod, edi mag-wheelchair. Kung nanginginig ang gulong ng wheelchair, palitan ang gulong. Huwag kang sumuko habang buhay. Yung iba naman kasi, kung matanda na kayo, mag-stay home na lang kayo. Hihiga na lang ako dito hanggang ako mamatay, ganon. Dahil may edad na ako. Yun nga may edad na ako, kaya dapat ako maglalakad dahil meron pa akong nalalabing panahon. Hindi yung kung matanda ka na, hihiga na. Buksan mo na yung nicho, papasok na ako dahil may tanda na ako Ganun ba yun? Baligtad. Remember, may nalalabi pa, kahit hindi na ganun karami, lasapin. At syempre, kung matatanda na yung mga mahihina na ang tuhod, gustong mamasyal, mga anak, bigyan ng budget ang nanay o ang tatay para ma-enjoy niya yon. Bakit pumapalak pa kayo dyan? Bigyan ng budget. Yung sa inyong budget ng mga young people na biyahe ng biyahe, bawasan nyo ng 50%. Ibigay nyo sa mga magulang nyo at mga lolo't lola nyo. Kasi, di ba, tinatawag-tawag na sila ng kabilang dako. So, kailangan, bago sila magpatawag doon, maipasyal muna sila sa mundong ito. Dahil hindi ka naman laging nandito, lilipat ka doon sa kabila. Di habang nandito, huwag kayo magkakaroon ng matandang attitude. Yung, matanda ka na, ba't ganyan ang damit mo? Yun nga, matanda na ako, kailangan namang magbabataan ako dito para ma-extend ng konti yung aking youthful mood. Hindi yung matanda ka na, magpusod ka na dyan, huwag ka na magkulay ng bukat, umupo ka na. Forever. James 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas? Ang buhay niyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Hindi yun panakot, hindi yun pa-negative thinking, hindi yun palungkot, panggising yun sa atin. Habang may buhay ka at lalo kung may lakas ka pa, samantalahin mo yan. Hindi ka inilagay ng Diyos sa mundong ito para pagdusahin, kundi para pasayahin. Hindi ka inilagay dito para pahirapan, kundi ipalasap sa iyo ang ganda ng buhay. Kaya remember your Creator. And what will you remember about your Creator? That your Creator is loving, caring, that your Creator is considerate, na mahal ka niya at gusto ka niyang masarapan sa buhay habang gumagawa ka ng mabuti at tama. Ecclesiastes 8:7, walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Hindi mo hawak ang buhay. Hindi natin alam. So, ang mabuti pa, habang may pagkakataon, remember your Creator. That your Creator wants you well. That your Creator wants you happy. That your Creator wants you fulfilled. Habang pwede, habang kaya, go. Ecclesiastes 12, alalahan mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Salamat na lang sa technology, ang lahat ng mga nega na to nagiging positive basta tama ang gawa ng mga scientist. Na-extend ang linaw ng mata, na-extend ang tibay ng ngipin, napapalitan pa nga ng iba yung ngipin nila, nagmumukhang perlas. So, maraming technology at hindi yun masama basta hindi mo ninanakaw at hindi nakakasama sa iyong basic health
kailangang i-extend yung youth. Because knowledge is a gift from God. At kung magagamit yan para pagandahin ang buhay, di pakinabangan. Remember your Creator bago umuga, malaglag at mabungi ang mga ngipin, bago mapagod at tumigil nguya ang mga ngipin, bago mawala ng panglasa at ganang kumain. Pag ang tao may gana, hayaan yung kumain o pakainin kasi hindi naman laging may gana ang tao Pero yung may gana ka, tapos meron kang pagkain, nagkasabay, celebrate life. Kasi hindi lahat ng may pagkain ay may gana. At hindi lahat ng may gana ay may pagkain. Nagkasabay yun, don't demonize. May mga tao nasa piyestahan, ang daming kinakain. So, uy, diet. Ngayon lang ako nakakain diet pa. Yung puro, pag nag-enjoy ka, papaalalahanan ka ng mga killjoy, itong mga health guru. Yung iniinom mo, kinakain mo, nilulunok mo, kinukwenta, binibilang-bilang. Magkwenta ka sa sarili mo, pakialam ang kapwa. Magandang mag-remind paminsan-minsan, pero when people are enjoying, huwag kang biglang killjoy kasi hindi mo alam kung anong pinagdaanan nun. Buti ka nabuhay pa yun mula kahapon at nakarating to today ng buhay. Tapos ngayon nagse-celebrate, ginaganyan-ganyan mo. Hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa Hindi natin alam kung ba't ang lakas-lakas niyan tumawa at naiinis ka agad. Malay mo ngayon lang yan nakatawa after 3 years nang hindi makatawa-tawa. Tapos, iirapan mo agad. Magagalit ka agad sa mga tao na nag-enjoy. Some of them have barely survived yesterday to be alive today. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife. O kung wife naman, enjoy life with your husband, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Samantalahin daw ang presence na kasama mo ang iyong minamahal kasi hindi naman laging present yung minamahal mo o hindi mo laging minamahal yung present. At laging hindi naman present yung nagmamahal sa'yo o minamahal ka nung present sa buhay mo. Ngayon, nagkatiyap-tiyap, mahal mo, magkasama kayo, huwag mo papalampasin. Kasi, napakaganda ng ganun mga sandali. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita, patuloy ni Solomon, nararapat lamang na kumain, uminom at pakinabangan ng isang tao ang mga bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. So remember, ang ini-enjoy yung pinagpaguran mo, hindi pinagpaguran ng iba. Paminsan-minsan, nag-enjoy ka rin sa pinagpaguran ng iba, pero hindi naman dapat laging nakaasa ka sa pinagpaguran ng iba, tapos wala kang gustong gawin kundi mag-enjoy. Kasi remember, do the most good. And it is not good to abuse people who are good to you. Produce what you want to consume and give to others who, because of health or age, could not produce. Ecclesiastes 12:4, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Remember your Creator bago humina ang pandinig, bago magsara ang mga tainga. And Ecclesiastes 12:5, remember your Creator before you become fearful of falling and worry about danger in the streets. So remember your Creator, remember na gumala habang kaya. Bago maging matatakoting mahulog, madapa, mabalian ng buto. Bago maging matatakotin sa lahat ng uri ng panganib, real or imagined, remember your Creator, celebrate mobility, celebrate life. Do not obligate children to be mature agad. Huwag sila agad pilitin na mag-behave as old people because they are not yet old. Kaya nga may kanya-kanyang stages ang life. Siyempre kailangan may guidance, meron tayong konting preservations about avoiding danger or needless danger, pero dapat ang tao
habang kaya niyang kumilos. Celebrate niya yun. Job 33, 19 to 20. Or someone may be chastened on a bed of pain with constant distress in their bones, so that their body finds food repulsive and their soul loathes the choicest meal. Pwede doon dumating ang panahon na para kang iginapo sa iyong higaan dahil hindi ka makabangon at ikaw'y pinahihirapan ng sari-saring sakit. At kahit ang pagkain para sa iyo ay isang napakalaking pagdurusang gawin, mahirap nguya, mahirap lumunok, sabi ganon, remember, nangyayari ang ganon panahon. So habang wala yun, kumain ka, mag-enjoy ka. O kaya pag-enjoyan mo ang kapwa. Kasi dumadating din yun. At kung sakasakali na nasa sadla ka sa ganun mahihirap na panahon, itong isipin mo, this too will pass. Lilipas din ito. Lilipas din ang lahat ng hirap. Lilipas ang lahat. Hindi yan permanent. Nothing is permanent. Poverty or wealth, difficulty or ease, lumilipas ang lahat. So habang nandun yung maganda, enjoy it. At pag dumada ka sa mahirap, lampasan mo and look forward sa panahon na lalampas ka rin dyan. Sabi na iba, paano kung kamatayan ko na yung hirap? O di lumipas ka rin. Nabuhay ka na sa kabilang buhay, di lumampas ka rin. Dahil lalampas at lalampas yan. Dapat positive ang paningin mo. Psalm 31:10, my life is consumed by anguish, and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Little by little, nararamdaman ito pag nagkakaedad. So, ang prayer lang natin, little lang talaga, huwag maging masyado. At kung maging masyado man, ay maging madali lang at malampasan. At kung hindi man malampasan, ay look forward tayo to that final redemption when we will wake up. Kaharap natin ang Panginoon ang lumikha sa atin, free from all the pain. Pero habang dumadaan tayo sa iba-ibang mga stages, always look for the brighter side of things and invent enjoyment even in times of difficulty. Kasi walang perfect. So wala rin perfect suffering. Makakahanap ka pa rin at makakahanap kahit konti ng kaligayahan, kahit sa banig ng kalungkutan. Ecclesiastes 12:5, remember your Creator before your hair turns white like an almond tree in bloom, and you drag along without energy like a dying grasshopper. Nakita niyo yung mga poetic devices dito na pag-describe. Alalahanin mo na ang Diyos bago mo kalad ka rin ang iyong sarili na parang tipaklong na naghihingalo. Can you imagine the description? Because that can happen. And pag nangyari, huwag pagtakahan. Ganun talaga ang buhay. So ang mahalaga, maximize all the good times to minimize the badness of bad times kung meron ngang bad times, which is the topic na iba pang usapin. Ang mahalaga lang, tinuturo ni Solomon, mga kapatid, remember your Creator bago tuluyang manghina. At yung mga may kalakasan, nasa katanghali ang tapat ng kanilang buhay, huwag killjoyin, huwag ikulong, huwag itali, hayaan silang malasap. Yung kaligayahang ipinalalasap ng katawang malakas, malusog, at bata-bata pa. Ecclesiastes 11:9, mag-alala ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y ipagsusulit sa Diyos. So, meron ding warning na ilagay mo sa tama. Mag-enjoy ka, pero ilagay mo sa tama. Dahil may accountability. Yung accountability, para saan ba yon? For enjoying or for not enjoying life? Basahin natin both ways. Bata ka pa, sabi ganon, tandaan mo, magsusulit ka sa Diyos. Ito ba ay magsusulit ka sa Diyos pag nag-enjoy ka? O magsusulit ka sa Diyos pag hindi ka nag-enjoy kasi sinayang mo yung binibigay niyang life? Of course, we can read it both ways. Lalo na kung saan ba tayo nagkukulang. Nagkukulang ka ba sa enjoyment? Well, magsusulit ka. Ba't ka nagkukulang? Binigyan ka nga. Or sobra ka naman, na napapasama ka na. O sumobra ka, magsusulit ka rin. Kaya both ways, pwede mong i-apply yung accountability na yan. Mananagot ba ang taong in-enjoy o ang hindi in-enjoy ang earthly life?
na gift ng Creator. Both ways it can be read. Mananagot ba ang tao in-enjoy o ang hindi in-enjoy at dumating pa si Jesus ang buhay upang among others ay gawing full at masagana? Remember, mananagot ka ba dahil yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos tapos dumating pa si Jesus para pasaganain, sinayang mo? Mananagot ka ba dahil sa kabila ng itinuro at idiniin ni Solomon na dapat ay enjoyin mo to the max, ay sinayang mo? Think about that. May mga interesting studies na ginawa sa mga taong malapit ng malagutan ng hininga, yung mga nasa palliative care o yung talaga nag-aagaw buhay. And it's interesting to know kung ano mga pinagsisihan nila. Usually, ang pagsisisi nila ay hindi sa mga ginawa, kundi sa mga hindi ginawa. Meron din mga ginawang pinagsisihan, pero mas maraming, sayang, hindi ko ginawa ito, hindi ko ginawa yon, hindi ko ginawa yon. When we are at that point, when we really have to say goodbye to this earthly life, let's make sure that we are not possessed by vain regrets. Mga panghihinayang, mga pagsisisi. So gawin ang dapat gawin at huwag gawin ang hindi dapat gawin para makumonte o mawala ang pagsisisihan. Ecclesiastes 12:5, alalahanin ng lumikha bago lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal, bago maging para na lang kaming magkapatid. Naririnig niyo kung minsan niya sa mag-asawa, di ba? Para na lang kami magkapatid. So sabi, alalahanin ng lumikha bago dumating na kayo magkapatid. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. So, remember your Creator to enjoy all stages of life with your partner. Dumadating talaga yung time para na lang ang tingin mo sa asawa mo, tiya. Pero bago dumating yon, pwede ba tingnan mo muna si bilang neneng? Para lahat ng stages of your married life ay enjoy kayo. Kasama yan, sinakop ng teaching ng Solomon. Remember your Creator bago lubusang mawala ng interest sa para naman lubos, sulit ang buhay. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, whom you love, during all your brief, pointless life. So remember your Creator bago lumapit at sumapit ang iyong burol at libing o cremation kung yun ang choice mo. Bago ka paglamayan at ipagluksa, celebrate life, enjoy it. Psalm 39:5, you have made my days a mere handbreadth. The span of my years is nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Isa ka lang hinga. Isang lagot lang ng hininga na yan. Wala na. Don't presume. Hindi natin hawak ang bukas. Psalm 90:12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Hindi kasama sa mga pinag-uusapan ni Solomon yung ating mga dapat gawin, yung mga religious work, mga mission, mga pagtulong sa kapwa. Pero kasama yon. Hindi lang kasama sa diniscuss niya dito sa Ecclesiastes. Kaya dapat binubuo mo ang pananaw mula sa iba't ibang mga katuruan sa kasulatan para magkaroon ka ng balance perspective. Ecclesiastes 12:6, yes. Remember your youth now while you are young, before the silver cord of life snaps and the golden bowl is broken. Mga metaphor yan sa mga kaugalian ng ancient Israel, yung mga nagaganap pag may libing, pag may mga namamatay. Pero ang kahulugan lang yan, para sa atin ngayon, remember your Creator now while you are young, young enough, or while you are feeling young. Remember your Creator bago ma-dead. Ecclesiastes 12:6, don't wait until the water jar is smashed at the spring and the pulley is broken at the well. Huwag maghintay hanggang mahuli ang lahat to live life to the fullest. Huwag padaya sa Pharisaic religiosity that rob you and steal life from you. Kailangan mapalaya ka ng Jesusness that wants to give you life and to give it to the full.
Ecclesiastes 12:7, for then the dust will return to the earth, and the spirit will return to God who gave it. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Hihiwalay ang lupang katawan mula sa spirito, mula sa diwa, mula sa life. At kung mula rin sa parang tinatawag ng quantum na energy, frequency, vibration, wave na galing sa lumikha. Darating at darating. Ang espiritong ito na pumisan sa katawan ay hihiwalay muli sa katawan. So habang magkasama yung katawan at espiritu, it's a very unique Goldilocks moment na magkasama yon. Then, honor the intentions of the Creator, the intentions of Jesus the Son, and the teachings of Solomon. Do not forget to enjoy life to the fullest, while doing good and while doing what God wants done. Ecclesiastes 3:20, all go to the same place, all come from dust, and to dust all return, meaning all physical life. But the spiritual life does not become dust. Napakahalaga na ating makita ang sinasabi even of the sciences of quantum physics, dahil ang gandang window, ang gandang angle na maintindihan ng mga eternal and spiritual things from quantum issues. Hindi lahat naman ay ready to discuss that. Pero yung mga ready, dapat ifurso nyo yan, pag-aralan nyo. So, mahalaga, dito lang sa earthly life, magkasama ang lupang katawan at ang espiritu. Iba na sa kabilang buhay. Hindi laging magkasama ang katawan at ang espiritu. Do not think of eternal life as just like earthly life, transferring literally and physically to some heavenly venue. Ang lagi kasing laman ng ating isip, pag lumipat tayo sa kabilang buhay, dala din natin lahat itong mga abastos ng buhay na ito. Lumipat lang tayo sa ibang lugar, pero lahat the same din. No. Matthew 22:30, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Ang tanong kasi ng iba, paano po kung 7 ang naging asawa ng isang tao sa lupa? Sino asawa niya sa langit? Sabi ni Jesus, hindi naman ganun eh. Iba na doon, magiging tulad kayo ng mga anghel. So hindi na kayo mag-aasawa, hindi na issue kung sino pa. So marami yung naging partner dito, magiging partner doon. Ang ibig sabihin lang, iba na doon. Huwag niyong asahan na lahat ng narito exactly, inilipat niyo lang. So paano yung dati niyong kaaway niya naman. Yung dati niyong mga takot niyo pa rin. Sabi, hindi, iba na. And the metaphor of marriage and remarriage in eternity is just that. A metaphor. Sabi, you will be like the angels. Kung ano man yung angels, ibig sabihin, ganun tayo magiging. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Iba na. Mga detalye nun, hindi natin alam. Huwag na lang nating paghirapang alamin. Alam naman ng Diyos, o di Diyos na ang bahala. Alam mo ba kung saan galing ang espiritu mo? O di, hindi mo alam, di ba? Ang Diyos na nakakaalam. So kung saan yan pupunta, yung mga detalye doon, nasa kamay na rin ng Diyos. Ang atupagin mo yung ngayon. Kasi yung ngayon, alam mo, nakikita mo, at meron kang lakas at kapangyarihan para pagganapin ang dapat magganap dito sa nakikita at nalalaman mo. Dito lang sa earthly life, may chance to live and enjoy earthiness. Wala na sa kabila. Job 33:28, God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life. Sabi niya, iniligtas ako ng Diyos mula sa kamatayan now. So extend ang buhay ko. So anong gagawin ko? I shall live to enjoy the light of life. Kasi hindi pa ako patay, so mabubuhay ako. Buti na lang, hindi pa ako namatay. Binigyan pa ako ng Diyos ng extension. At habang may extension, ano nga, atupagin ko, I will live life to enjoy. Kaya nga ako binigyan ng Diyos ng extension. Psalm 39:13, look away from me, that I may enjoy life again before I depart and am no more.
Huwag niyo naman po ako pag-initan. Hayaan niyo akong mabuhay habang buhay pa ako. Kesa naman dumating yung panahon na wala na ako at wala na makakaalala pa sa akin. Huwag na akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan bago malang mamayapat makalimutan ng lahat. So Job was aware of that. Darating ang panahon, mamamaya pa ako, malilimutan ng lahat. Pero habang wala pa yon, nandito pa ako, please, let me enjoy. Let me have a full life. Huwag padaya sa Pharisaic, legalistic, ascetic religiosity that condemns the body which the Creator made, that condemns physical needs and wants built in by the Creator. Colossians 2:16, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink. Huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin at iba pa mga religious na usapin na bumabawas sa inyong ligaya, na pumipigil sa inyo para magkaroon ng full and abundant life. Romans 14:1-4, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. O di ba yan ang ginagawa ng mga relihiyoso, minuto, oras-oras, magtalo-talo. Kung magalit sila sa isa, akala mo silang lahat magkakampi nagkakasundo nga sa lahat ng bagay, pero pag sila na rin, magkakagulo na rin at magkakanya ng pagtatalo-talo. Sabi, huwag nga kayong ganyan. Huwag nang makipagtalo sa kanyang kuro-kuro. Hayaan siya. Everyone has an opinion. Everyone has a belief. Everyone has his application. Sino ang makapagsasabing siya ang tama at yung kapwa niya ang mali? Sino ang makakapagsabi yung kapwa niya ang tama at siya ang mali? Lahat naman na nagke-claim na tama sila, mayroong pang-support. Pagka naman yung sinisiraan nila, may pang-support din yun sa kanyang sariling paniniwala. Kaya sabi, tanggapin na lang ninyo ang mahihina ang mga paniniwala o kakaiba sa inyong paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Kumbaga, para tumahimik ang buhay. Huwag padaya sa Pharisaic, legalistic, ascetic religiosity that glorifies physical deprivation, want, sacrifice, and suffering. Yung magtiis ka sa langit na bumawi. Bakit naman? Paano ko babawi sa langit? Iba naman ang sistema doon. At saka ba't kailangan ko sa langit pa? Ba't hindi pa pwede dito? Kaya nga ako inilagay dito para ma-enjoy ko yung dito. Why not now? Basta hindi mo ipinapahamak yung espiritu at ang espiritu ng iba. Hindi yan pinalusot, pinalampas at kinonsinti ni Jesus. Yung ganyan mga takbo ng isip na magtiis ka na lang, magdusa ka. Matthew 6:16-17 is a very interesting read. Basahin niyo yan. Luke 10:7, sabi ni Jesus, kainin niyo at inumin ang anumang ihain sa inyo. Huwag yung binubusisi mo pa, sa binili to, sa palengke, ano ba to, itong animal na to, pwede ko ba itong kainin or not? Sabi ni Jesus, kainin niyo kung anong hinain sa inyo. Even Paul teaches that. Pag pumunta ka sa bahay ng may bahay, naghain, sa iyong konsyensya, gusto mong kainin yun, pwede mong kainin yun. Huwag ka na magtanong dyan at gumawa ng problema. Matthew 11:19, nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis. Pintas siya ng mga Pharisees kay Jesus. Kaibigan daw ng makasalanan. But true godliness is proven by goodness, by good works, not by food or drink or company. This is what we learn from Jesus. Nakihalubilo siya, nakisama sa mga taong itinuturing na hamak at marumi ng mga religious people. John 2:7-9. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin nyo ng tubig ang mga banga. Ito ay kasalan. Naubos na ng alak. Konti lang, maliit ang budget na ikinasal. So nagkakasayahan ng mga tao, di biglang uwian na kasi wala ng wine. Pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Maganda ang kahulugan nito. Ang kauna-unahang himala ni Jesus was to make wine from water.
Many religious conservatives will think, ano yan? Bakit wine pa? Sa dami-dami ng mahihimala. Pero ang tunay na gusto ng himalang ito ay palawigin, pahabain, extend the merriment of these people who otherwise have to do tedious manual labor every day of their lives. Bihira sila makakain ng masarap, bihira sila magkaroon ng pahinga, bihira sila magsaya, makainom ng masasarap na alak na kasabay ng mga pagkain, ganyan ang kaugalian sa Middle East, sa Mediterranean countries, na kumain sila kasabay ang kanilang masasarap na mga alak, na sila ay magkasiyahan. So si Jesus extended the merriment by making wine from water. It is a metaphor and a keynote to the ministry of Jesus. Sabi niya, I came that they might have life and have it to the full. Huwag padaya sa Pharisaic religiosity that demonizes pleasure and the human pursuit of satisfaction. Makinig kay Jesus. I came that they might have life and have it to the full. Siyempre, hindi lang physically or materially. Have it to the full emotionally, spiritually. But how can you have a full emotional life when you live in fear? When you're always being made guilty? When you're always being condemned and judged and shunned? How can you have a full emotional life and a full spiritual life when you live in fear? Lahat yan magkakakambal. And Jesus liberates from all that. Pinapalaya niya mga tao mula sa lahat ng ganong uri ng tali at kulungan. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Identify the thief. I have come that they may have life and have it to the full. Buhay na masagana at lubos. Jesus teaches freedom. Jesus sets free. Although freedom is not a license to blatantly do wrong, to do evil, but freedom is God's gift to us. So benefit the religious system. Sobrang pagtitiis, sobrang pagdurusa, pagpapakasakit ang ginoglorify ng karaniwang makalumang religious thought. Hindi lahat, pero maraming ganun. And what is the usual basis and reference of this? The reading, the misreading, the interpretation and misinterpretation of Matthew 6:19 to 20 na sinabi ng Panginoon, don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may maninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Very popular verses at madalas ito ang ginagamit upang mag-glorify ng kahirapan sa lupa at doon na lang bumawi sa langit. The usual reading and interpretation of these verses usually say, don't enjoy, don't save treasures for yourselves here on earth. Don't indulge in and enjoy material comforts and pleasures. In other words, don't be rich. Don't be well provided for. Banal ang kulang-kulang. Don't be comfortable. Banal pagpagod at hindi maginhawa. Uso self-punishment. Kaya pag sinuri natin ang kasaysayan ng maraming mukha ng religiosity, ginoglorify ang pagpapahirap sa sarili, even pananakit sa sariling katawan, pagtikis sa mga nais gawin, walang katapusang pagtitimpi at pagpipigil, kahit sa mga bagay na kung tutuusin na hindi naman masamang gawin, pero may nasama pa rin ng sobrang religiosity.
the otherworldly, this heavenly and spiritual orientation, so-called, this demonization of earthly comforts and pleasures, this glorification of self-denial and suffering, this worldview is mostly from non-Jesus religious traditions and philosophies. Akala ng iba, dahil ang kino-quote ay ang Panginoong Jesus na nagtuturo ng mga sinabi niyan sa Matthew 6, yung interpretation at application galing na rin kay Jesus. Pero yon ay napakadaling gamitin upang gumawa ng isang linya ng interpretasyon na un-Jesus actually pag in-apply. Greek asceticism, the demonized the body and physical comforts and pleasures, very heavily influenced ancient Israelite and Jewish values. Ang kultura ng Israel ay nakikipagniig, nakikipag-usap, nakikipag-maabutihan sa mga kultura ng mga lahi at mga bayan at mga sibilisasyon sa paligid nito all throughout time. So there is always an engagement, a cultural engagement even among the Israelites and the Jews with the peoples outside of their boundaries. At ito na-impluwensya ang marami nilang cultural values ng Greek asceticism. Napakaraming mga scholarly work na nagsasabi nito. But this is not of and from Jesus. In fact, nung si Jesus ay dumating sa lupa, napakarami ng mga ganong kaugalian, mga ganong kagawian na siya mismo ay itinuwid niya. Sapagkat usok-uso ang mga needless pagdurusa at paghihirap ng mga tao, kaya si Jesus ay naaawa, nakahabag madalas sa mga tao. So this is not from Jesus. John 10:10, ito ang kay Jesus. The thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Buhay na masaganang lubos ang nais ni Jesus para sa mga tao. Hindi buhay na kulang-kulang, hindi buhay na mayroong mga needless sufferings. Yes, there are forms of righteous suffering that really go with being godly, pero napakarami sa mga nadagdag doon ay hindi naman talaga galing, hindi in-endorse, at lalong hindi naman kinonsente ni Jesus. Totoo, sa pagiging makadiyos, meron ka mga tinitimpi, meron ka mga tinitiis, pero hindi lahat ng gisna natin mga pagtitiis ay talagang para maging makadiyos. Marami doon para lang maging makarelihiyoso at para lang sundin ang interpretation ng mga very conservative religious people na siguro noong unang panahon may practical use yung mga ganong pagtitiis, subalit si Jesus even updated a lot of teachings among the Jews. Jesus made and continues to make people's life more comfortable, convenient, abundant, restful, and enjoyable. Hindi kilala ng maraming so-called Kristiyano, hindi kilala ng lubos si Jesus. Ina-associate nila si Jesus doon sa mga teachers of the law and Pharisees na napakaraming bawal, napakaraming papasama sa mga hindi naman talaga masasamang mga bagay, kaya dapat ihiwalay yung Jesusness sa Phariseeness. Ihiwalay yung mga tunay na katuruan ni Jesus na sumala sa mga kaugalian, mga tradisyon ng Israel para ang buhay ng tao ay lalong maging maginhawa, kaibig-ibig, at hindi naman nasa kadiliman o kasalanan. Matthew 11:28-30, Come to me, sabi ni Jesus. Paborito natin to laging i-quote kasi cornerstone teaching to ni Jesus. Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kasi nakakapagod na yung religiosity ng mga tao. So nyo, sa akin kayo pumunta, kayo mga pagod na, pagpapahingahin ko kayo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. This is Jesusness. For my yoke is easy, and my burden is light. May comparison ito, may contrast doon sa kanyang context. Meron itong tinutumbok. Dahil the other uso
na religiosity ay yung nakakapagod, yung mahirap, yung nakakapagpabigat at nakakapagpasikip ng dibdib. Kaya sabi ni Jesus, sa akin kayo pumunta. Magaan ang aking pamatok. Ang ibibigay ko sa inyong load ay easy. Ang burden ay light. Mararamdaman nyo yun kasi kitang-kita nyo pag kinompare nyo sa inyong mga nakagisnan. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi lang ito about kapahingahan mula sa makasalanang buhay. Dapat naman talaga at dapat mapahinga doon at tumigil. Pero kapahingahan din ito sa buong napakabigat na religiosity. Kuminsan kasi nalilimita ang pagbasa dito na kapahingahan yan mula sa lahat ng mga immorality, lahat ng mga kasalanan at masama. Totoo, kapahingahan din ang bigay ni Jesus mula doon. Pero hindi lang doon. Kapahingahan din sa overkabanalan, sa over-religiosity na hindi na hinihingi ng Diyos, ang humihingi na lang ay yung mga Pharisees. Kaya sabi rin ni Solomon, do not be over-righteous, do not be over-right. Sabi ganon, why kill yourself? Kailangan nasa gitna ka, nasa tama, nasa balanse lang. Madaling dalhin ang aking pamatok, patuloy ni Jesus, at magaan ang ibibigay ko sa inyo. Jesus' first miracle, we must note, is to make wine from water to extend merriment at a wedding party. Dapat bigyan natin ng pansin ba't ang kauna-unahang mirakulo ni Jesus, iisipin mo pagpapagaling sa mga may sakit, which also He did, of course. Iisipin mo ay kung anong mas may kabanalang message. Pero ang una niyang himala ay to turn water into wine kasi may kasalan, wala ng wine, di mapuputol na, uwian na. Tama na ang kasiyahan. Sa mga taong araw-araw ay pagod. Araw-araw ay kung ano-ano lang pinagtityaga ang mainom at makain. Pamisa-misa lang mamantikaan ang kanilang mga labi at makainom ng masarap sa kasalan. Tapos naubos pa agad. Siguro walang budget yung ikinasal. So ang ginawa ni Jesus, tubig, ginawa niyang alak para tuloy ang ligaya. Sa marami na nakasanayan to look at Jesus in a conservative way, maninibago sila dito. Yung iba magiging uncomfortable pa. O kaya bibigyan nila ng ibang kahulugan para lang ilayo dun sa tunay at very basic and simple meaning na pinalawig niya ang kasiyahan, pinahaba niya ang piyesta. Read this miracle also as a metaphor, as keynote, as intro into the Jesus ministry. Na dumating siya para yung simpleng tubig ay gawing wine, table wine, hindi naman ito yung paglalasig. Ito yung kasabay talaga na iniinom ng meals sa Mediterranean countries. To turn water into wine. Apply this in many ways. And immediately, let's look at our lives. Baka naman napakaraming puro water lang, pwede naman palang wine. Symbolically. Marami naman palang dapat mas masarap, mas maginhawa, mas kaibig-ibig. Yun ang ibig ni Jesus, kaya ngayon ang kauna-unahang himala na ginawa niya. Tapos iibahin pa ng ibang ingredients, hindi naman wine yung ginawa niya. Fruit juice lang yun. Yung wine nga wine na nga yung tawag sa Bible, iibahin mo pa para lang huwag maging wine dahil ayaw mo lang ng wine, period. Dapat isipin kung anong kahulugan nito. Jesus was into providing even abundant food. Matthew 14:19-20. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kasi gutom na yung mga tao, tapos wala naman silang baon. Dahil sumunod-sunod sila kay Jesus doon sa wilderness, wala naman silang baon. Ngayon, oras na ng kainan, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala si Jesus sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. This is Jesusness. Hindi magtiis ka sa gutom, ganyan talaga. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. Sobra-sobra. Jesus did not even push people to fast. He was criticized by the many conservative religious people of his time kasi hindi siya mahilig mag-ayuno.
Jesus was even labeled as a glutton and a drunkard sa Matthew 11:19. Jesus healed the sick and made them comfortable. Slept on a cushion on the boat during a storm. Sasabihin sa'yo ng mga conservative, pakutsyon-kutsyon ka pa, wag na lang. Tayo mga makadiyos, nagtsatsaga sa matigas na mga higaan. Jesus allowed expensive perfume to be poured on him. It's recorded in Mark 14:3-6. May mga na-offend. Of course, yung mga Pharisees na-offend. Sayang ang pabango, sayang ang gastos. Dapat i-donate na lang sa mahihirap. Hindi dapat mag-donate ka sa mahirap. And at the same time, magbuhos ka pa rin ng mabangong pabango. Bakit kailangan pagpilian either or? Jesus took his disciples to rest from work and ministry. Napakarami mga tao na nagkakagulo sa pagsunod-sunod kay Jesus at sa kanyang mga disciples para sila magpadasal, para sila magpa-counsel, para sila pagalingin, para sila bigyan ng kanilang mga kailangan. Iisipin mo, sasabihin nito, sige, sub-sub kayo sa trabaho. Huwag niyong iiwan yan kahit kailan dahil mahalaga na kayo mga servants ay mag-serve. Pero sa Matthew 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Kay Jesus, mahalaga yung worker, hindi lang yung work. Mahalaga ang kapakanan ng worker, hindi lang ng mga pinaglilingkuran ng mga worker na yon. Na kung worker ka sa church, worker ka sa gawain ng Panginoon, hindi magutom ka, magtiis ka, magdusa ka. No, sabi ni Jesus, alam ko, napakahalaga ng ginagawa natin, marami nangangailangan sa atin, pero kayo man ay may pangangailangan, halina muna, let's take a break. So, ano ang resulta ng usual interpretation and application of the verses ng Matthew 6 na yan? Buhay na kulang sa ginhawa at kasiyahan. Napakaraming tao, napaka-religyoso, pero actually nakakaawa kasi ang dami nilang needless suffering. Napakaraming mga sanay ginhawa, saya sa buhay na nilalampasan na lang at pinapalampas kasi akala nila that is the righteous thing to do. Usual reading and interpretation of instead save your treasures in heaven. Kasi sinabi ni Jesus, huwag kayo dito mag-impok ng kayamanan sa lupa. Doon kayo sa langit mag-impok. Ano ang interpretation ng heaven? Heaven is usually interpreted as the literal traditional heaven as all of us knew growing up. That geographical place, that kingdom of God in the sky far away, where godly people go in the next life. And why not? That could be heaven. Now, ano ang usual reading and interpretation ng treasures in heaven? Usually money yun, or service, time, talent, treasure given and donated especially to religion. Kasi ang interpretation ng maraming mga teachings, yung heaven ay religion. So, save treasures in heaven, ibigay mo ang pera mo sa religion. Yun ang laging application. At kasama naman talaga yun sa interpretation dapat and application. Because we should support the Lord's work. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng treasure at ng heaven na yun. Hindi limited dun ang kahulugan. This teaching and practice had been being gravely abused. Sobrang naabuso. Kaya tuloy napakarami mga pangangailangan ng tao. Hindi na magawa, unahin mo ang pagbibigay sa mga religious work. Kahit na ang nanay mo ay ospital, papa-opera, saka na, ibigay na muna ang pera sa ating mga project. Kahit na may mga napaka-grave and urgent needs ng pamilya, yung mga sobrang relihiyoso, uunahin na naman nila ang kanilang pagbibigay. Hindi masama yun kung nasa tama, nasa proportion. At syempre may mga urgent matter ang mga pamilya, ang mga tao na mauunawaan naman ng Diyos kung unahin mo. Napakarami mga kwento na nakakarating sa atin ng mga taong sobrang nagdurusa dahil sa ganitong interpretation. Mark 12:38-40, Jesus said, "Be careful of the teachers of the law. They cheat widows and take their homes. Then they try to make themselves look good by saying long prayers. God will punish them very much." Pag-ingatan nyo yung mga teachers of the law. Dinadaya nila mga byuda,
Hanggang maagaw na nila mga ari-arian, sukda mga bahay. Tapos ang kapalit no, nagdadasal silang kaya haba mga dasal na pinagbumuka nila mga sarili nilang banal. Galing yan sa bibig ni Jesus. Dapat natin unawain kung anong application nun noon, maging hanggang ngayon. Usual reading and interpretation of treasures in heaven, sacrifices, self-denial for religious causes. Luke 13:14-16. The synagogue leader was angry because Jesus healed on the Sabbath day. He said to the people, "There are 6 days for work. So come to be healed on one of those days. Don't come for healing on the Sabbath day." May pinagaling si Jesus, nagalit ang mga religious leader. Sabi, 6 na araw na pwede magtrabaho. Bakit Sabat na Sabat nagpapagaling? The Lord answered, "You people are hypocrites. This woman that I healed, Satan has held her for 18 years. 18 years na siya nagdurusa. Surely it is not wrong for her to be made free from her sickness on a Sabbath day." So, sabi pa ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Para yan sa ikabubuti ng tao, hindi para paglingkuran ng tao to the point na gagaling na sana siya ngayon, maghihintay pa siya bukas dahil Sabbath ngayon. Kaya galit na galit sa kanya yung maraming religious leaders, lalo yung mga conservative. Kasi pinapalaya ni Jesus yung mga tao even from the strict requirements of a very important institution in their life, the Sabbath. Sabi niya, mas mahalaga ang ikabubuti ng tao, ikagagaling niya, ikaliligtas niya, kaysa sa observance ng ganitong mga araw. Mark 7:9-13, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. The true and the high utos of God is love, which of course means extending wellness, comfort, rest above religious technicalities. A usual reading and interpretation of Matthew 6, treasures in heaven, means self-denial versus earthly comforts and pleasures. Mark 3:4. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot kasi alam naman nila yung obvious answer. Indefensible yung kanilang mechanical interpretation and application of their laws and traditions, even at the expense of the people's comfort, well-being, and safety. Another usual reading and interpretation of the treasures in heaven, spiritual points and merits. Na para bang may bangko doon sa mga alapaap, na pag may ginawa kang pagsisikap, pagdurusa, pagtitiis, sakripisyo, nakakapag-deposit ka doon para i-withdraw mo later on pag nandun ka na. Spiritual points and merits earned for sacrificing on earth, deposited in some heavenly account for withdrawal and enjoyment later in eternity. At dito napakaraming negosyo na naganap sa kasaysayan ng relihiyon. Yung mga abuso sa pagtuturo sa mga tao na mag-impok ng kayamanan doon sa kabila kahit na maghirap at magdusa dito. Hindi pa pwedeng sabay. Hindi pa pwedeng pinapayaman mo yung future and at the same time, ina-enjoy mo rin at pinapayaman ang yung present. There is enough resources on the planet for all that to happen. Matthew 9:13, but go and learn what this means. Sabi ni Jesus, I desire mercy, not sacrifice. Habag ang nais ko at hindi handog. Maging mahabagin kayo sa kapwa, maging sa inyong sarili. Hindi yung gasgasin ninyo ang lahat-lahat para makapaghandog. Mas unahin ninyo na maging mabait, maging mabuti sa kapwa. Mas kailangan nyo ng kapwa kaysa kailangan ng Diyos ang inyong mga handog. Mark 12:23, at higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa
gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng mga handog na susunugin at iba pang mga alay. Kaya galit yung mga religious conservatives kay Jesus kasi nababawasan yung income nila pag nagtuturo itong si Jesus. Nababawasan ang koleksyon kasi namumulat yung mga tao na maraming dapat pagdalhan ng kanilang mga resources. Hindi lang iabot lahat sa mga Pharisees at mga teachers of the law na yan. Usual automatic application of these verses: don't work for, don't value, don't save money. Parang dinidemonize yung pera, pero lagi namang humihingi ng pera. But Proverbs 21:20 says, ang bahay ng matatalino ay napupuno ng kayamanan. Kasi usually, pag yung bahay mo maganda, well appointed, yaman-yaman mo. Mas malaki pa yung bahay mo sa church. Yung papagiltihin ka na agad. No? Yung parang sobra ka nag-enjoy. Ang ganda-ganda ng instrument niya sa bahay. Tapos, doon sa church, ganito lang. Well, natural, dapat naman nating supportahan yung ginagawa ng church. Pero tingnan din natin kung may manipulation na nagaganap. Because there's a very thin line between teaching and manipulating. Proverbs 13:22, wealth is stored up for the righteous. So, hindi minamasama. Ang mabuti daw ay pinagpapala ng marami mga bagay. So, hindi ine-equate ang kahirapan, poverty at pagdurusa sa righteousness. Kasi may mga righteous na mahirap at meron ding mayaman. May mga righteous na kapos, may mga righteous ding sagana. Hindi naman doon lang nakikita kung sino ang righteous kundi sa kanya mga ginagawa, sa kanyang track record. Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Kanlungan ang pera. Kanlungan ang pondo. Hindi yan masama. Magiging masama lang kung ginamit mo sa masama. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Another version says, money can buy everything you need. So don't demonize money. By itself, hindi siya masama. Money is not evil. Love for money is the parent of many evils. Pero hindi yung money itself. Because you can use money for good. At yung good na yan, hindi lang sa religious use. Pwede mong gamitin yan sa iyong mga kamag-anak, sa society, sa kapwa, sa pag-iingat at paglilinis ng kalikasan. All of that is service to God as well. Usual automatic application ang don't work for, value and save money, ibigay mo lahat sa temple. Usually yun ang tutuloyan ng lahat ng katuruan na yan. Ibigay ang lahat sa temple. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So kung ano yung bukal sa loob, yun ang nakaiibigan ng Panginoon. Hindi yung napaka-legalistic measurement na hindi na muna gusto, labag na sa loob, napipilitan na lang. Pero hindi naman yun nakalulugod sa Diyos. Luke 16:13-14, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Yan ang mga mahilig mangkutya kay Jesus Yung mga nakikriticize niya, yung mga natatamaan ng kanya mga mapagpalayang mga katuruan. Kasi gusto ng mga religious leaders na ito, patuloy nilang makontrol ang mga tao, patuloy nilang maigapos, maikulong. Kaya galit sila kay Jesus. Ang sino man na nais manupil ng kapwa ay nagagalit sa nais magpalaya ng kapwa. Usual automatic application ng mga verses na ito, don't enjoy material comforts and pleasures. Mahirapan, magtiis, magdusa. Iyan ang kaibigan ng Diyos. Iyan ang kanilang sinasabi. Demonize your earthly human nature and desires. And in this department, so many people suffer needlessly. Yung bang sobra ang pagmamasama natin sa mga natural human emotions and feelings and needs and wants na parang ang tunay na kabanalan lamang ay yung sobra mong sikilin, tiisin, gutumin, uhawin ang sarili. This is the root of many untold
sufferings of people, and yet they will not admit to such sufferings kasi nagbumukha sila masama, nagbumukhang makasalanan, kaya ikinukubli na lang, itinatago na lang. So, ang sinasabi lagi ng maraming mga ganyang conservative teachers, condemn yourself and others for having a human body, for being and feeling human. And of course, again, we go to many Greek philosophies that encourage such kind of thinking. But Scripture say, Psalm 139, 13 to 14, to the Creator, you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kailangan integrative ang pagbabasa natin ng mga verses. Hindi lang isolated verses na bigla mong i-apply. I-consider mo all the other verses that talk about the same thing. At i-integrate mo yon at hanapan mo yon ng magandang application, usually filtered through Jesus. Kasi si Jesus, nire-interpret niya, nire-apply niya ang mga kahulugan ng mga dati ng mga katuruan para ito ay maging very loving ang application na sang-ayon sa kalooban ng Ama na nagpadala sa Kanya dito sa lupa upang palayain ang mga tao sa lahat ng mga needless and unnecessary sufferings imposed by religion. Siyempre, may mga katuruan din yung religion na in-affirm ni Jesus. Inulit niya, tinuro niya uli. Tama naman yun. Pero may mga sinala siya. Obvious na obvious yun. Hindi mo pwedeng i-deny kung nag-aaral ka talaga ng mga verses na may mga sinala. May mga nire-interpret, nire-apply. Kaya tayo naman ng mga Kristiyano, ang tawag natin sa sarili natin, kanino ba tayo susunod? Sa interpretation and application of the Pharisees o sa interpretation and application of Jesus? At may conflict yung mga dalawang schools of thought na yan, mga two ways to interpret Scripture. Kaya nga nila, ipinapatay si Jesus. Dapat nating tingnan, alin ba yung Jesusness dyan? Alin yung Pharisees? Alin yung hindi necessary? At alin yung necessary? So another usual automatic application nung mga tinutukoy natin verses, be guilty for what you are. Kaya napakaraming mga relihiyoso nangangailangan ng psychiatric help. Kasi in denial, lagi nilang itinatatwa yung katotohanan, tinatanggihan kung anong totoo sa kanilang sarili, minamasama ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanila dahil yun ang nakalakihan nila. Tinuturo, be afraid of the consequences of your humanity. Never rest from guilt and fear. Sinabi na nga, I am fearfully and wonderfully made. You made me. You knit me together in my mother's womb. You made my unformed body. You saw me even before I was born. And all my days before me, you have destined for me. Hindi naman yung napakadetalyadong destiny yon, kundi may general direction agad ang pupuntahan mo according to how you were made and created by God. John 16:33, I have told you this thing, sabi ni Jesus, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi niya, in me you may have peace about yourself and with yourself. You may have peace about others and with others. And what will cause that peace? Love, understanding, accommodation, even forgiveness, restoration. Yun lang ang magbibigay ng peace. Kasi pag ipinagpilitan mo, yung hindi naman pwede at hindi kaya, magkakaroon ka ng conflict with yourself and with others. At yun ay hindi peace, yun ay war. John 14:27, peace I live with you, sabi ni Jesus. My peace, not their peace, I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Namnamin natin kung anong ibig sabihin niyan. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Do not over-problematize your humanity. Kilalanin mo ang sarili mo, tanggapin mo ang sarili mo tulad ng pagtanggap sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo ang kapwa tulad ng pagtanggap sa kanila ng Diyos. Habang patuloy naman tayo nagpa-project na mag-improve. Pero you begin with acceptance.
Maraming mga magulang, nagme-message pa sa akin, yung anak ko ganito, yung anak ko ganyan, hindi siya nagko-conform sa mga religious standards, hindi siya nagko-conform sa social standards. Kung magpakaina ka na lang muna. Nanay ka ng mga anak mo, yun ang unang-unang mong role. Kung ano man ang kalagayan nila, saan man sila nakahilig, nakaturo, nakapaling, nakasubsob, nakatingala, magpakananay ka na lang muna. Mahalin mo sila. Tanggapin mo sila. Habang patuloy mong tinuturuan, kung tama ka nga. Pero siguraduhin mong tama ka nga at mali sila o baka naman akala mo lang tama ka pala. So kailangan nire-review natin lahat yung ganyan mga bagay. At pag nalilito na tayo, ano nga ba tama, alin nga bang hindi, alin dapat, tingnan mo si Jesus. Ano ba ang tinanggap ni Jesus? Ano ba ang tinanggihan niya? Ano ba ang kanyang itinuwid? Ano ba ang kanyang patuloy lang na hinayaang maging ganun? Si Jesus kasi ang standard. Kaya nga natin, pinipilit yung Jesusness. Kasi ang talagang umiiral sa puso ng maraming tao, kahit sila Kristiyano, Pharisees. Hindi lang nila halata. Kasi lumaki na silang akala nila, yun ang Jesusness. Na ganoon si Jesus. Pero bakit nga ba ang daming conflict ni Jesus with the religious leaders of his time? Kasi iba ang turo niya. Nagpapalaya, nagmamahal, tumatanggap. Ayaw yun ng mga mahilig mag-control. Luke 7:48-50, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. And parenthetically, at ang kasalanan din ng mga katulad mong nananalig sa akin. At ang kanya mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Kasi ayaw nilang mapatawad yung may kasalanan. Kasi habang hindi ka napapatawad, ano kayo? Beholden, controlled, takot. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. What pananampalataya? Pananampalataya kay Jesus. Ano ba ang pananampalataya kay Jesus? Di pananampalataya sa message ni Jesus, which is forgiveness and restoration, God's love and grace revealed and given through Jesus. Marami nagsasabi, naniniwala ako kay Jesus, pero hindi naman naniniwala sa grace na turo ni Jesus. Hindi naman nagpa-practice ng love na turo ni Jesus. So anong ibig sabihin naniniwala kay Jesus kung nire-reject yung method ni Jesus? Kailangan i-review. Another usual automatic application, demonize the rich, demonize the comfortable. What if Jesus' heaven in Matthew 6:18-20 was not only about that kingdom up there somewhere in the sky in the next life, but also about the kingdom of God within, inside us, here and now? Paano yung kaharian ng Diyos ay paghahari din ng Diyos na hindi lang nandun sa heaven dahil yung heaven na yon ay nasa kalooban din ng tao. Paano kung yung tinutukoy na heaven ay hindi lang nakahiwalay na lugar kundi heaven on earth when God rules in your heart? That the kingdom of God is not only a place out there, but also the condition of your heart when God reigns in your heart. The kingdom of God. Kasi ang linaw-linaw naman ng Luke 17:21 na sinabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Hindi nasa labas. The kingdom of God is in your mind, is in your heart, in your thought, in your feelings, in your life, in your lifestyle. Hindi lang geographical place, although posibleng geographical place din. Marami naman pwedeng layers of meaning. Pero definitely, Jesus was saying, the kingdom of God is within you. The Amplified Bible says, the kingdom of God is within you, in your hearts, and among you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Hindi lang siya isang lugar na pupuntahan mo pagkamatay mo, kundi ito isang kondisyon ng puso, ng isip, na ngayon pa man ay pwede na maghari sa iyo. What if those treasures that Jesus teaches us to gather in our heaven, meaning our hearts and minds, were what heavenly treasures really are? Love, happiness, peace, rest, enjoyment, and even godly pleasures, intangibles.
What if ang sinasabi ni Jesus na gather treasures in your heaven is yung puso mo, punuin mo ng kapayapaan, katahimikan, ng pag-ibig, ng pagpapahinga, ng kasiyahan. Gather those treasures in your heart. Unahin mo kung ano yung nagpapapanatag at nagpapatibay at nagpapatahimik sa iyong loob. Hindi yung mga material things sa pagbinili mo, inagaw mo, itwinundar mo, ay nagbibigay sa iyo ng gulo. Napaaway ka, nakikipag-agawan ka. Unahin mo ang kapayapaan ng iyong puso kaysa manalo ka sa mga argumento at makipag-away ka sa lahat ng taong di mo kasundo. Unahin mo na manahimik ka kaysa sa sikapin mo na magkaroon ka ng maraming mga earthly achievements na gulo naman ang dinadala sa iyong buhay. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Gather for yourselves treasures. And what are those treasures? Good feelings, good emotions, good thoughts that bring you peace, contentment, and happiness. Yun ang iyong unahin na ilagay sa iyong heaven, sa iyong puso, sa iyong isip. Sabing ganon. What if Matthew 6:19-20 na sinasabing, don't save treasures for yourselves here on earth, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, means don't invest much in material and earthly things and possessions kasi moths and rust will destroy them. And thieves can break into your house and steal them. Instead, save yourselves treasures in heaven. Enrich your heart and mind, the heaven in you, the kingdom inside you, with good, positive, and beautiful thoughts, feelings, sensations, and emotions. And actually, yan ang nagpapagaling kahit sa mga physical illnesses. Yung kapayapaan, katahimikan, contentment, at ang maraming nagbibigay ng sakit kahit sa katawan, ay yung mga sakit ng loob, mga hinanakit, mga galit, mga takot, mga guilt. Kaya sabi sa Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Bakit? Beautiful thoughts make your mind beautiful, make your heart beautiful, and will eventually affect even your health. But negative, ugly thoughts will affect your health, your relationship with people, nagkakaroon ka ng hell on earth. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag kayong manlait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Treasures in heaven. Treasures in your heart and mind, in your thought and feelings. Treasures in the kingdom of God inside you, in your heart and mind, in your feelings and thought. Bakit hindi natin ibaling ang interpretation and application sa mag-ipon ka ng kayamanan sa loob ng iyong isip at puso, kayamanan ng kabutihang loob, ng kapayapaan, katahimikan, ng pagmamahal. At yan ang pupuno sa iyo ng paghahari ng Diyos. You will be the kingdom of God because in your heart and mind, God reigns. And what reigns about God? The love of God, the grace of God, personified and expressed by Jesus. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang pinakamabisang gamot ay yung pusong masayahin, pusong maibigin, payapa, at pusong tapat. Treasure in heaven. Gather and keep beautiful, peaceful thoughts, feelings, and experiences, not material things whose gathering and keeping could even vex and hurt you. Gaano karami mga tao
na sinira ang kanilang puso at isip sa pagkakamal nila ng mga material things, mga kayamanan at mga bagay na para lang dito sa sanlibutan. Gaano karami mga tao ang sinasakripisyo ang kanilang espiritu, ang kanilang kapayapaan para lang magkamal ng mga gusto nilang kamalin. Gaano karami magkakapatid ang sinisira ang relasyon, ang pagkakapatid sa pag-aagawan sa sirang piano na minana sa ina. Gaano karami magkakaibigan na nagkakasira sa pag-aagawa ng negosyong nagsimulang kumita, na nung nagsimulang yumaman nagkaroon ng mga kasakiman at nag-away-away. Gather for yourselves treasures in heaven, beautiful, loving thoughts and feelings in your heart. Don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves can break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them. Material things can easily rust, decay, and or be stolen. Why invest too much in them? Mental and emotional and spiritual health and wealth cannot be easily stolen. Doon tayo mag-invest. Namimili tayo, ano bang gagawin ko? Yung magbibigay ng peace sa puso ko, yung magbibigay ng gulo. Yung magbibigay ng gulo, may kasamang milyones, pero yung magbibigay ng peace, konti lang. Saan ka pipili? Yan sinasabi. Unahin mo ang mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa langit ng iyong isip at puso. Kung may carry your cross and follow me si Jesus, na totoo namang meron, it usually gets misunderstood, misinterpreted, and misapplied. At ibang usapan naman yan. Baka sa Valentine's Day naman natin gawing topic. Kasi sabihin iba, di ba sabi ni Jesus, carry your cross? Yes, meron. Pero hindi lahat na lang cross. Pipiliin mo rin at i-recognize mo, ano ba yung tamang cross to carry at ano yung hindi naman kailangan. This whole earthly time and life, be free in Jesus. Be free from needless sacrifices. Be free from religious laws and regulations that Jesus already voided, updated, and or reinterpreted for our salvation, rest, comfort, and enjoyment of earthly life. Hindi ayaw ni Jesus na mag-enjoy tayo sa buhay. Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Be free to live and to love. Colossians 2:16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Kaya't huwag na kayo magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pabahinga at iba pa. Be free from Jesus-voided religious regulations. Gather treasures of happiness in your present earthly heaven, meaning in your heart and mind, in your thoughts and feelings. Sabi nga ng Romans 12:2, be changed by the renewing